Warum bist du überhaupt hier? Ich hab Recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. Saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfstimme. Ang eksorsismo o exorcism ni Anna Elizabeth Annalise Michel ay isang labis na nakakabahala at kalunos-lunos na trahedya na nangyari sa Germany noong 1970s. Ito ay umikot sa sinasabing possession o pagsanib kay Annalise ng ilang bilang ng mga demonyo. Si Annalise Michel ay isang mahiyain at napakarelihiyosong dalaga na nagdusa mula sa serye ng mga nakakatakot at nakakabahalang pangyayari sa kanya na pinaniniwala ang dulot ng pagsanib ng mga demonyo. Isinilang si Annalise Michel noong September 21, 1952 sa Bavaria, Germany. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya, nagsisimba 2 beses isang linggo at inilarawan bilang isang mabait at masunuring bata. Gayunpaman, sa edad na 16, doon niya naranasan ang pagkawala ng malay. Agad siyang dinala sa doktor at na-diagnose ng sakit na epilepsy. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang makakita ng mukha ng mga demonyo kahit saan siya magpunta. Bumalik siya sa kanyang psychiatrist at neurologist at sa pagkakataong ito ay na-diagnose naman siyang may psychosis o pagkawala ng katinuan ng pag-iisip na ayon sa kanyang mga doktor ay maaaring dulot ng kanyang epilepsy. Dahil dito, muli siyang sumailalim sa dagdag na gamot na ibinibigay lamang para sa iba't ibang sakit sa pag-iisip. Agad din siyang sumailalim sa gamutan sa isang psychiatric o mental hospital. Noong June 1970, sa edad na 18 taong gulang, muli siyang nawalan ng malay sa psychiatric hospital kung saan siya nagpapagamot. Agad siyang binigyan ng mas malakas na gamot para dito, ngunit wala rin itong nagawa para guminhawa ang kanyang kondisyon. Sa taong 1973, si Annalise ay nagsimulang magkaroon ng depresyon. Nakakaranas na din siya ng mga hallucinations, lalo na habang nananalangin. At nagrereklamo na may naririnig siyang mga tinig na nagsasabing siya ay isinumpa at mabubulok sa impyerno. Ang pagpapagamot ni Annalise sa isang psychiatric hospital ay walang naitulong upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Bagkus ay lalo pang lumala ang kanyang depression. Ang kanyang pangmatagalang paggamot ay hindi rin nakatulong, lalo lamang siyang nawalan ng pag-asa matapos ang 5 taong pag-inom ng iba't ibang klaseng gamot. Ayon kay Father Ernst Ott, isa sa mga lokal na pari sa kanilang lugar, sinabi sa akin ni Annalise at pinatotohanan ito ni Frau Hein na hindi siya makapasok sa simbahan. Lumapit siya dito nang may napakalaking pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sinabi na ang lupa ay parang napakainit na apoy na hindi niya kayang tiisin. Pagkatapos ay naglakad siya sa palibot ng malawak na hardin ng simbahan at sinubukang pumasok mula sa likod. Tiningnan niya ang mga tao na nakaluhod sa paligid ng maliit na hardin at nakita niya na habang nananalangin ay nagninit-nit ang kanilang mga ipin. Muli siyang umikot sa harapan, ngunit kinailangan niyang iwasang tingnan ang larawan ni Kristo sa loob ng simbahan. Ilang beses niyang naikot ang hardin, ngunit hindi siya nakalampas dito.
Sinabi din niya na hindi na niya kayang tumingin sa mga medalya o larawan ng mga santo. Sila ay kumikislap ng labis na hindi na niya ito kayang tiisin. Di nagtagal ay lalong lumala ang kondisyon ng dalaga. Nagpakita na din siya ng kanyang biglaang pagkamuhi sa mga relihiyosong bagay at sa mga lugar na banal. Siya ay biglang nagpupunit ng kanyang mga damit, kumakain ng mga insekto, at dinidilaan ang kanyang sariling ihi sa sahig. Ang mga nakakabahalang kilos na ito ay nagdulot ng grabing pag-aalala sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pakiramdam nila ay may mas malalim pang nagaganap sa kanyang pagkatao. Lalong lumala ang kalagayan ni Annalise, hanggang sa puntong sinasabi niyang siya ay kumbinsidong sinasaniba na ng maraming demonyo, kabilang si Lucifer at Judas Iscariot. Dahil sa ilang taon ng kanyang paghihirap, si Annalise at ang kanyang pamilya ay lumapit na sa simbahang Katolika para humingi ng tulong. Hiniling nila ang pahintulot para sa isang eksorsismo. Umaasa na ito ay magpapalaya kay Annalise mula sa kalbaryo na pinaniniwala ang dulot ng mga demonyong sumasapi sa kanya. Sa umpisa ay tinanggihan ito ng mga pari at inirekomendang ipagpatuloy ang medikal na paggamot. Ipinaalam din sa pamilya na ang mga eksorsismo ay nangangailangan ng pahintulot ng isang obispo. Hindi basta-bastang desisyon ang pagpapasya na gawin ng isang eksorsismo ng simbahang Katolika. Ang pag-eksorsismo ay bihirang-bihira at hindi basta-bastang ginagawa. Ito ay sumasailalim sa napakahigpit na guidelines mula sa simbahan, kasama ang pagsusuri sa mental at pisikal na kalusugan ng individual upang siguruhin na walang medikal o psikolohikal na kondisyon. Ngunit lalong lumala ang pisikal na kondisyon ni Annalise kahit papatuloy ang pag-inom niya ng mga antipsychotic na mga gamot. Nagpapakita na siya ng agresyon sa iba't ibang tao at sa kanyang sarili. Ayon sa liham ni Annalise kay Father Ott noong 1975, "Ako ay walang kwenta. Ang lahat ng tungkol sa akin ay walang kabuluhan. Ano ang aking gagawin? Ipagdasal mo ako." Bagaman una itong tinanggihan, nakakuha na rin ng pahintulot ang dalawang pari mula sa lokal na obispo noong 1975. Itinalaga ang dalawang lokal na pari, si Padre Ernst Ott at Padre Arnold Renz, upang isagawa ang mga ritual ng eksorsismo na nagsimula noong September 24, 1975. Ang unang bahagi ng proseso ng eksorsismo ay kinabibilangan ng maraming sesyon kung saan isinasagawa ang mga dasal, pagpapala at ritual para subukan na paalisin ng mga pinaniniwala ang demonyo mula sa katawan ni Annalise. Ang mga sesyong ito ay isinasagawa ng pribado sa loob ng tahanan ng pamilya ni Annalise. Pumayag ang mga pari na magkaroon ng audio recording habang ginagawa ang eksorsismo. Ang kanyang mga magulang, si Joseph at Anna Michelle, ay naroon sa karamihan ng mga sesyon, saksi sa paghihirap ng kanilang anak. Ang mga unang pagtatangka sa eksorsismo ay hindi naging matagumpay at patuloy na lumala ang kalagayan ni Annalise. Siya ay unti-unting nangangayayat at nanghina. Tumangging kumain at sinabing ang mga demonyo ang nagpipigil sa kanya na gawin ito. Habang nagpapatuloy ang eksorsismo, may mga pagkakataong lumalabas ng sandali ang tunay na diwa ni Annalise. Sinasabi niyang ang kanyang paghihirap ay upang iligtas ang mga napariwarang kaluluwa at isang uri ng pagsisisi para sa mga kasalanan ng iba. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan ni Annalise Michelle, tumindi at tumakas ang intensidad at bilis ng mga sesyon ng eksorsismo. Ang pamilya at mga pari ay lalo pang naniwala na sila ay nakikipaglaban laban sa makapangyarihang mga puwersa ng demonyo.
Ayon sa kanyang inang si Anna Michelle, madalas na nagkaroon si Annalise ng mga pag-atake. Sumisigaw ng napakalakas na lagpasan sa mga pader na parang walang katapusan at nagpapakita ng marahas na pag-uugali. Siya ay walang kontrol na naluhod o nag-genuflect 400 to 600 times sa isang araw hanggang sa tuluyang mapatid ang litid sa kanyang mga tuhod. Sa isang pagkakataon ay gumapang sa ilalim ng kanyang kama at tumahol na parang aso sa loob ng 2 araw. Siya rin ay nag-umpisang magsalita sa mga wika na hindi niya kailanman natutunan. Madalas na nakikipag-usap sa sinaunang lengguwahe tulad ng Latin. Ngunit ang mas nakakagulat sa mga nakapaligid ay ang malalim at ang maingay na mga tinig na nagmumula sa kanya at nagpapakilalang sila ang mga espiritu o demonyo na sumanib sa kanya. Habang lumalala ang pagkakasanib, tila lumampas na sa limitasyon ng tao ang pisikal na lakas ni Annalise. Siya ay biglang sumusugot at umaatake na nangangailangan ng pinagsamang lakas ng ilang bilang ng mga tao upang pigilin siya. Hanggang kinailangan ng pigilan at itali ang kanyang katawan hanggang sa magkabali-bali ang kanyang mga buto. Ang mga saksi ay nagtataka sa sobrang lakas na ipinamamalas nito. Para bang isang misteryosong puwersa mula sa ibang mundo ang kumontrol sa kanyang katawan. Ang pagpapahirap na dinanas niya sa panahon ng pagsanib ay hindi lamang sa mental at emosyonal na larangan. Kasama na rin dito ang mga nakakatakot na mga aksyon ng pagmamalupit at pagpapahirap sa sarili. Kinakagat at kinakalmot niya ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na madalas ay nagdudulot ng pagdurugo. Ang mga sugat niya ay itinuturing na patunay ng masasamang puwersa na nagtatrabaho sa loob ng kanyang katawan. Ang pisikal na anyo ni Annalise ay nagpakita na din ng kahindik-hindik ng mga pagbabago. Sinabi ng mga saksi na ang kanyang muka ay bumabaluktot sa hindi natural na paraan habang naglalaon. Ang kanyang mga mata na dating puno ng buhay, ngayon ay umaatras palubog sa kanyang ulo. Naiiwan lamang na puti ang makikita. Para bang ang kanyang buong pagkatao ay kinuha na ng mga madilim na puwersa na sumasaklaw sa kanyang kaluluwa. Kaya ding ikwento ni Annalise ang mga detalye ng mga personal na pangyayari sa nakaraan ng 2 pari na hindi naman niya dapat alam. Ang mga ganitong eksena ay labis na ikinagugulat ng mga saksi at ipinagtataka kung paano niya nalalaman ang mga personal na detalye ng mga taong ngayon lamang niya personal na nakilala. Marahil ang pinaka nakakatakot at nakakakilabot sa lahat ng mga supernatural na pangyayari na iniulat sa exorcism ni Annalise ay ang aligasyon ng levitation. Nagkwento ang mga saksi na may mga sandali na si Annalise ay umaangat mula sa lupa, nilalabanan ng laws of gravity. Nakabitin sa ere ng maikling sandali na tila'y humihiwalay ang katawan sa mundo at parang nakakulong sa puwersang hindi kayang maunawaan ng sinuman. Ang mga pari ay walang tigil sa pagbasa ng mga dasal, pagpapala at pinipilit na palayasin ang mga demonyo mula sa kanyang katawan. Ang mga sesyong ito ay maaaring magtagal ng napakahabang oras, kaya't lubusang nakakapagod sa emosyonal at pisikal para sa lahat ng mga sangkot. Tumaan ng maraming araw, ang kalusugan ni Annalise ay bumagsak sa kritikal na kondisyon. Hindi na siya makabangon at nanatili na lamang na nakaratay. Hanggang sa huling sandali ay binabanggit niya na ang kanyang paghihirap ay upang tulungang iligtas ang mga napariwarang kaluluwa. Noong Hulyo 1, 1976, si Annalise Michelle ay pumanaw sa edad na 23. Kinasuhan ng estado ang mga magulang ni Annalise at ang 2 pari na nagbigay ng eksorsismo.
Ngunit marami rin ang naniniwala na marahil ay natapos na ang kanyang misyon na iligtas ang maraming kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo at dinanas na matinding paghihirap. Ang kapalit nito ay natamo ni Annalise ang biyaya ng walang hanggang kapayapaan at kaligayahan sa piling ng Poong May Kapal.